Oy, sandali, yakapin na natin tong issue na to ng NFA. Okay, Gusto na natin go. magkaroon ng bigas raw. Gusto nyo ba na maibalik ang NFA rice sa mga pamilihan? Yes. Kasi siyang mura eh. Oo. Pero marami ang mga kumukontra ho dyan, kaya nga tayo nagkaroon ng rice tarification law. Yes. Eh, dahil nung unang ang panahon, pangako nun ay unang pabababain panahon- ng presyo ng bigas. Abay, hindi naman bumaba, lalo nagmahal. Hindi, pero una yon, bago yon, eh, yung rice tarification law dahil maraming issue sa NFA. partner, Totoo di ba? yan. Iba't ibang Oo. issue ng mga katiwalian. Katiwalian. Ngayon po, yun ang binabato ng mga senador sa National Food Authority. Dahil ang balak nga, di ba, ibalik yung poder nila na mamili ng bigas at magbenta ng bigas sa murang halaga. Yan. Yan, pasagutin nga natin yung panig ng NFA doon. At napatino ba? Natanggal ba yung issue ng katiwalian sa ahensya? Kasi may bago namang May bago umuupo namang ngayon leadership, sa oo, National game. Food Administration. Nasa linya ho natin si Director Larry Lacson, Acting Administrator ng National Food Authority. Yan. Director, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Double Weng, sa Double B, Radyo na, TV pa. Good Magandang morning. umaga po, Administrator. Good morning, Double Weng. Good Yan, morning. salamat po. Alam namin na kayo ay nasa kalye ngayon at tayo may gagampan ng trabaho Oo, kahit weekend, pero pinagbigyan nyo kami. Administrator, ganito lang. Una muna gusto namin pasagutin ng panig ng NFA kasi sabi ng mga senador, bakit natin ulit bibigyan ng poder ang NFA? Pahawakin ng malaking pondo. Eh nagkaroon na yung issue ng katiwalian dati. Go ahead, sir. Well, ganito yon Weng, no? Kahit sino naman, kahit ako, kung ako'y wala pa rito sa NFA, merong agam-agam, no? So, hindi ako nagtataka kung mayroong ganung agam-agam ang ibang mga senador o ang ibang mga sektor. Kasi nga po sa naging history, no po. Pero lahat naman po yan pwedeng mabago kung ang liderato po ay talagang masigasig, no? Isulong ang pagbabago. Yun lang po. Ilan sa mga issue, actually yung bago lang na issue, Director, yung bang nagbebenta ng Sa mga private traders. Mga private traders. Tapos nung una pa ay yung mga nabubulok na hindi magandang amoy ng NFA rice. Yan ho ba sa tingin nyo ay kaya hong maituwid sa inyong pamamahala kung sakasakaling maibalik ho ang NFA sa pag-i-import ng bigas at pagbebenta ng bigas? Ako naman po, malaki ang tiwala ako na mababago po yan kung talaga kung visibility tayo. In fact, ngayon nga po, as we speak, no? By the way, kakadalawang buwan ko po kahapon, no? 2 buwan na po. Wow. Congrats. Nabago na po natin yung ating procedure, yung SOP para sa pag-dispose po ng bigas. Para po hindi na mangyayari yung dating nangyari. No po? At saka yung sabihin naman natin sa quality. At the same time, din po, meron na po akong create na grupo na nag-study na kung paano talaga mapapaganda yung bigas. In fact, napakadali lang po. Nasa milling process lang. So, yun po nakagumugulong na po yun. Anytime soon, maglalabas po ako ng direktiba sa lahat ng NFA. Opo. Kung ano na magiging proseso para po yung mga hinaharap, magaganda na yung ating kalidad ng bigas. Yun po. Marami na po tayong na-initiate na changes at marami pa pong nakasunod para po maiwasan na itong mga katiwalian na nangyari in the past. At kung bigyan niyo po ang konting pagkakataon, like Go ahead, sir. for example, lahat ng mga warehouses natin, we will put up CCTV na nakikita hanggang sa central office para lahat po ng mga galaw ng mga stock nakikita po na monitor real time, no? Sa dami po ng technology ngayon, kailangan po natin gamitin ng technology para po magkaroon tayo ng mga control mechanism. So marami po yan na pinagtutuunan natin ng pansin. At hopefully, kung tumagal man po tayo rito, unti-unti ho, makikita po ninyo ang epekto. Maganda yung mga pagbabago. Yes. lalagyan yung CCTV. Pero pwede rin, meron ba ho yung punto na CCTV rin sa mga tao ba? Yung mga background checking sa mga yan. Yung mga may mga record na before. Meron ba kayong naiisip na ibang paraan, Administrator Lacson, kung ano yung dating mga previous issues ng katiwalian para po maiwasan na gusto yung ipatupad, lalo na po kung binalikan kayo ng isang malaking poder ulit para magbenta ulit ng bigas? Kasi nandun yung issue ng pwede mo kamagtsani ng pondo eh. Marami naman pong pamamaraan. In fact, sa totoo lang ho, marami talaga tayong rules, COA rules, regulations, na talaga namang
supposed to be napakagaganda na eh. Hindi na mapapalusutan, pero napapalusutan pa rin. Yun pa rin yung tinitingnan namin, yung binubusisi, no? Unti-unti, para ma-plug yung mga ganong loophole. So, marami po kami ilalabas ng mga bagong mga procedures and all, para po makontrol yan. Of course, yung sa sinasabi natin background check, pag yan po ay mga nagkaroon ng kaso at ay inaano na po natin, hindi natin nilalagay sa mga sensitibong posisyon. Marami naman po within the agency ng NFA na undergoing yung gano'ng mga investigation. Magkakaroon ba kayo ng malawakang balasahan o revamp sa mga tauhan ng NFA? Ganito po, no? Hindi ko po sasabihin malawakang balasahan, pero ang akin po ay sistema. Meaning, hindi po ang term balasahan, but regular rotation ng mga tao na humahawak ng sensitive na posisyon. So, hindi kailangan magkaroon ng anomalya bago mo i-rotate. I-rotate mo on a regular basis para walang nakikreate na rapport sa mga kliyente o kung sino mga walang familiarity. Yes. Walang familiarity. Administrator, kung gagawin mo regular yung rotation, mga ilang taon yan sa pwesto bago mo i-rotate? Ako, hindi pa namin assess, no, ang tagal, no. Pero ang akin, gusto ko regular, at least siguro 1 taon lipat ka. Pinaka-maximum 2 taon lipat ka. Yun. Hindi lang ho ito, hindi lang ito ang epekto pang control ng corruption. Ano rin ho ito, this is my one way of developing good people to be well-rounded. Kapag umikot po yan, no, sa mga ibang lugar, mas marami po yung na-absorb nilang kaalaman. Mas magaling na po yan. Para kapag dating ng araw, marami tayong pool ng mga magagaling na mga managers. So, pwede mo umangat sa mas malataas na posisyon. Agree ako doon. Yung bang kunyari, mga taga-Metro Manila na naka-assign rito, pwedeng dalhin sa Bicol, pwedeng ikutan sa Visayas. Para ganun? maramdam talaga Ganyan nila ba yun? yung kung ano yung kalagayan po ba ng magsasaka. Hindi yung nandito sila sa aircon office lang nila, air-conditioned offices, at hindi talaga nila nagagawa yung yung feel ng pagsasaka, administrator. Tama po, natumbok po ninyo. Yun po yung gusto natin, maramdaman ninyo kung anong sinasabi ng mga magsasaka sa baba. Ako, ganun po ang ginagawa ko. Kanya umiikot po ako sa bansa, pinapakinggan ko yung mga hinaing ng ating mga magsasaka. In fact, marami po ako napulot sa kanila na ngayon change ko na. Simple, kung tutusin mo, pero bakit hindi ginawa dati? So, may mga ganung bagay po eh. So, yun. Administrator, ito lang. Sorry, may nga. Kung kayo magbabalik po ng pagbebenta ng bigas sa pamilihan, nangangailangan kayo ng karagdagan na capacity, hindi po ba? Kasi matagal na wala sa inyo, ilang taon din. Kaya pa ba ulit ng manpower ninyo, ng mga tauhan ninyo, dami, resources, pati yung mga equipment na kailangan, mekanismo, para po sa pagbebenta ulit ng bigas? Magandang tanong po yan, no? Kasi from 4,423 personnel prior to RTL, naging 2,644 lang kami. Kasi na-clip lahat ng mga functions na yun, naiwan lang buffer staffing. So, depende po sa form or forma ng lalabas na amendment, kung may amendment man. Doon po magdidepende kung gaano karaming tao ang kakailanganin namin at gamit or equipment, depende po doon. Pero kung ang sa aking first estimate, kung yan po ay magiging regular intervention like yung price stabilization, at least kailangan po kami ng 860 personnel additional nationwide. Pero kung yan po ay ang lumabas na final form, kung meron na nga kung lalabas, during emergencies or spikes lang, mas kaunti ho, di hamak na mas kaunting tao lang. Siguro gagawa lang ako ng isang unit sa central office at pagdating naman sa mga branches, mga dual ang function na lang yung iba para hindi na magdagdag ng tao. Kasi i-activate ko lang naman sila kung kinakailangan. So, hindi ko na kailangan magpasweldo ng 1 taon sa mga tao na kukunin ko. Gamitin ko na lang yung mga tao na nasa loob na menos gastos. Ganun lang. Tama. Pero ito lang, ano yung kasi kung sakasakali maibalik ko sa inyo, ibig sabihin ng NFA ang NFA na ang siyang may karapatan na
mag-import ng bigas. Di ba? O kasama pati pribadong only NFA. trader. Ganito po, no, yung at least yung nanggaling from the committee sa lower house. Mm-mm. Last resort po yung importation ng NFA. At dapat po may explicit authority from the President. Hindi na po, wala na po ngayon yung tipong si NFA lang po nagdidesisyon. Hanggang Presidente po, siya po ang magsasabi na NFA mag-import sa ngayon. Ganun po. So wala na po yun. Wala na po yung dati. No? Walang ganon. Iba po, wala pong ganon. Ang sa inyo, Director, ang sa inyo lang, gusto nyo at least may access lang ho ang NFA na makabili ng bigas at ibenta ito sa publiko. At hindi lang sa panahon ng kalamidad, nag-i-stock kayo. Yes, ganun ang lumabas sa committee, no? During talagang emergency lang. Ayaw naman po natin na nangyari pa yung in the past, no? Ako nga po, sa totoo lang, I am not for or against doon sa sinusulong. Kasi ako, recipient lang ng utos. Pag inutos po ng batas, yun lamang po ang ipapatupad ko. So, ganun lang po ang akin yan. Okay. Ito, Administrator, sabi ni Speaker Martin Romualdez, by June or July, baka makatikim na ng 30 pesos na presyo per kilo ng bigas ang papubliko kapag naamyandahan na po yung rice tariffication law. Yung presyo bang yun, doon na talaga mapapako yung halaga ng NFA rice kung magbenta man kayo sa pamilyan? 30 pesos. Tingin ko po yan, mga initial analysis po nila. I'm sure meron po silang sariling analysis na posibleng hindi namin nakikita. Sila po yung mas nakakalam ng tangkalapan. Pero sa amin po kasi, sa NFA, it's a very flexible pricing kasi depende po yan sa magkano bili namin ng palay, magkano po yung cost na na-incur namin. So, sa amin po medyo flexible yan. Oo. Alright. Good luck po Sir, sa thank namin. you, Maraming nag-aabang ho dyan. Totoo yan. At sa Oo. inyo mismo, good Tama, luck. tama. Kasi ang Good laki luck. po nung sasaluhin niyo ulit na responsibilidad. Thank Basta- you po. Oo nga po. Salamat po. Salamat po. Salamat. Oo. Thank you. Ayusin yung procedure yung pagdi-dispose. Oo. Dapat may bidding na yan, Correct. Administrator. Oo. Sir, thank you. Thank you. Okay. Thank you po. Thank Good you. morning po. Si Director Larry Lacson, Acting Administrator ng National Food Authority, Authority. mga kapuso.